Mga ito sa tanan, grabe mo itong introduction mo, medyo bukato. Marap ko sa bang sa training gina-training ako sa before na mag-start, mga tanan. Lord, salamat sa sininga, tiyong nagtatag mo sa amin. Salamat man sa mga nagtatag sa ko. Lord, kabalo mo nga hindi nga adlaw sa divine appointment para sa aming tanan. Lord, kakasama din sa ila ito ba? Gusto ko ikaw, di ang maging pagila, maging mga pulo. Gagang mga regulation, ginatag mo sa ako. Ma-channel mo sa ila, sa imo nga gusto ko nga magtumatik sa ila ang pulo. Ginoo, ginatugyan na ako sa mga tao. Bless each and every one. I-touch ang heart sa kada isa sa among Lord na mag-open kami kag mag-receive sa inyong word sa supong ataw. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Lord. Kanamay gid. Wala gito rason nga hindi ta makadayaw sa Ginoo. Kabalo ka mo, ang pinakanami nga point nga sa kabuhi ta nga magdayaw sa Ginoo. Ang point sa kabuhi ta nga ara ta sa kaulayan. Ang point sa kabuhi ta nga damo-damo agyan sa mga buhay ng mga buglay. Kung isa na sa ginagamit sa giyawa para testingan ta ba. Kung gatuo ka gid man sa Ginoo nga ginambal mo. Kung isa, kung tawa lang ta, kung isa ka luya ta. Amo na kung isa, ang ginahambal sa aton sa ngayawa nga during sa aton wala nga mapagtilaw nga may mga tigaw ginagambal sa aton nga hindi mo na kaya. Ikaw lang ta, wala ginagabulig sa imo, kung gina-receive na. Pero dumdumo, tagid ko rin nga aton wala nga Ginoo, wala ginagabayan sa aton. Amo na nga ang pinakanami nga points ng life mo nga magdayaw kasi Ginoo ang amo na ang points ng life mo nga dahon nga katama. Kung isa ka budlay mo mo. Kung ara ka sa dahon ka budlay, to hindi ka kabalo ko na nang iba pa kayo sa Ginoo. Pero kung magdayaw ka sa Ginoo, tudloan ka kung ano ang imo nga ipangamuyo sa iya. Sa last na doon nga Sunday, si Pastor George kanami, kay Pastor George, kinamudamo ni ko nagka-learn sa iya. Isa to sa ginambal niya ba nga kung mga muyo ka, ang posisyon sa imo nga heart kung mga muyo ka, daw arang nabaton mo na. Biskan nga wala ko nagabot, dapat nabaton mo. Amo na dapat ang posisyon sa imo heart. Every time may mga muyo ka, tuod na. Kaya kung isa, siya pa ka muyo ko lang ka duwa-duwa na ta. Kaya ibayatan sa Ginoo sa akin. Pero amo nang ni Pastor George, no? Arab la sa nadimduman ko paninga verse, sulit-sulit na sa mind ko. Mark chapter 11 verse 24. I tell you, you can pray for anything, and if you believe that you receive it, it will be yours. Actually, it's a test of faith kung mamuyo ka. Dapat before ka magpangamuyo, ang faith mo ara na daan. Nga hindi yung ginapangamuyo, kaya tagkasama sa Ginoo. Kung mabalik ta sa Old Testament, Genesis chapter 2 verse 1 to 3. Sa sidi nga tiempo ginatugam sa Ginoo ang kalibutan. Nakabutang din, the earth was formless and empty, and darkness covered the deep waters, and the Spirit of God was hovering over the surface of the waters. Then God said, "Let there be light," and there was light. Sa aton pila ka buhi, may mga bagay nga nabudlayan ta pala kisa. Artap kisa sa kadulong. Kung makita mo din ang karakter sa Ginoo, wala siya naghambal nga kadulong mo naman. Gina-acknowledge siya. Nga nakita niya nga dulong. Pero anong ginambal sa Ginoo? Let there be light. Giprofesaya nga magkasanag, nga mutuwa nagkasanag. Gitagaan sa Ginoo authority sa aton nga kabuhi. Pero kung isa wala talaga na practice. Kay damo lang rason. Oppression, mga pagtila sa mga buhi. Amo na kung isa nagapugong sa aton nga hindi ta na pag-speak kung ano gusto tamo-tamo. Instead, gina-acknowledge ta kung ano kakatamo, gina-acknowledge ta kung sa akong sitwasyon. Bigaan mo, giso mo, wala ko may kwarta, wala kami mabakal pagkaon. Amo na yan gina-absorb mo. Ang bagay ni Pastor George last time,
Kung pamakotun ka, kung may kwarta ka, wala mo may kwarta ko, wala lang galing nagabot pa. Amen. Di, ang muna lang, mindset. Kung naman nila mindset na na. Di, speak mo, nga may maabot sa ako ng kwarta. Di subong, hindi na siya akong topic actually. Gusto ko muna itong mindset before na mag-start sa atong topic nga kung anong gusto ta matabok sa atong sitwasyon, ang munang speak ta sa atong kanang kimi kabugat ka man subong, budlay man subong ang imong sitwasyon, may financial struggle ka subong, tanan tagaan nila. Pero today, gusto ko atong mindset baguhon ta. Kambyuhon ta nga ano ang gusto mo matabo. Ano ang gusto mo matabo sa imong pangabuhi. Gusto mo makahalin ka sa bisyo? Gusto mo makahalin ka sa pigadahon? Gusto mo nga makayo ang relasyon mo sa imong kabataan at sa imong mga sulod ng balay? Ano ang gusto mo subong? Ang muna ang tanong, ano ang gusto mo subong matabo sa kabuhi mo? Ang title sa naton subong sang i-share ko sa inyo, picking up the pieces. Mamangkot siguro ito sa pamangkot sa mga bana. How do you treat your wife right now? Ano ang pagtratar mo sa iyong asawa? Ulat na kami mga ari man para sa asawa. Sa mga asawa naman, paano mo man ginatratar ng iyong mga bana? Amen. Ang muna subong aton nga i-reflect sa aton nga no sa aton nga kabuhi. Sa mga bana, are you leading with love and treating your wife with honor? Sa mga asawa naman, are you demonstrating trust and gentle spirit in your marriage? Tama na ito pamangkot. Basa ta. 1 Peter chapter 3, verse 1 to 7. Sa Ilonggo lang. Namin isang verse. Share ko lang background sini. Ginluto na sa ni Lord sa akin few months ago. Gina-reveal niya sa akin isa-isa. Ang verse by verse rin. Lawig niya siya actually before. Amo na nga daw excited dito. Kaya gusto ko i-share sa inyo ang revelation ni Lord sa akin sa sini nga verse nga gin-share niya sa akin. 1 Peter chapter 3 verse 1 to 7. Chapter 1. Karon kamo nga mga asawa. Sa para sa inyo mate mga asawa. Karon kamo nga mga asawa dapat magpasakop kamo sa inyong mga bana. Agud nga kon ang inyong mga bana wala nagatuo sa pulong sang Dios, madala ninyo sila sa Ginoo paagi sa inyong maayong nga pamatasan bisan hindi na kamo maghambal. Amen. Liwat tong tanibasa ka sa dyan eh. Medyo lawig di ba si Diyan nyo lang ko isa-isa ko tani. Dapat magpasakop kamo sa inyong mga bana. Paagi sa inyo maayong nga pamatasan bisan hindi na kamo maghambal. Amen. Napunto ko din. Lord na. Okay. Sa current situation pwede tayo sa ma-deny or pwede tayo sa wala ko nagamunan. Pero amo ni na-common yung sa tabo. Kung may problema ang mag-asawa, ano ang kakatabo? Sa mga asawa, tanay mo sobrang. Pasensya, mga asawain yun yun. Ang mga babae emosyonal, bambal na sila. Pagbukas mo lang sa bertahan, gambal na sila yun. Typical na asawa, di ba? Pero, amo gimana gusto sa Ginoo or the other way around? Okay, pamangko taliwat. Nga amo ni ang nagkakatabo. Let's say, may salaman sila mo. Valid. Pero is that the way nga gito sa Ginoo sa aton how to deal with our spouse sa atong ibana? Ang hambala no gani? Paagi sa inyo maayong nga pamatasan bisan hindi na kamo magamba. Take note ato. Babalik ka sa babaw. Dapat magpasakop kamo sa inyo mga bana. Gapasakop kamo sa mga bana niyo wala. Depende sa sitwasyon.
Wala, depende sa sitwasyon, okay? Walang gaawin ko sa mga bana natin. Pero may pami-ari man yung para sa ato. Unahon talaga mga babae. Tanawan niyo bala, sa sinigil lang nga verse, nga ang ginuna ni sa chapter 3 verse 1 to 7, nga ginuna ang mga asawa. Sa mga tiyang niyo, nga ginuna ang mga asawa. Usually, ang design sa Ginoo, maghatag sa instruction sa dingaw na sa bana. Kay based sa authority, bana ang ginatagaan sa instruction. Pangunan. Pero nga dili na babae ginuna sa Ginoo. Okay. Gusto ko i-challenge ang inyo bilang ano sa buong kasi nagliga na ito medyo daw teaching to sa buong ang challenge na sa buong sadya eh. Mga asawa, patawaran niyo ko ha. Magpadayon ta. Number 2. May ba naman siya? Kay makita nila nga nagatahod ka mo sa Diyos. Kagangin niyo pamatasan, hindi sa kawayo. Amen. Number 3. Kung gusto niyo nga mangin matahong, hindi ninyo pasulabihon ang pagkopyor sa inyong buhok nginang ginabutangan sa malahalon nga alahas o kapagsoksok sa malahalon nga bayo. Padayon na ba? Kundi patahungon ninyo ang sasulod sa inyong kaugalingon. Amen. Iliwat naman diyo. Ang maayo nga pamatasan nga wala din na daliwag. Amen. Hallelujah. Okay, may ginamba ng Ginoo. Hindi niya ako, nagipasa ko lang. Magmalulok ka mo, kag magmabuot. Kanami ko matiyan ba? Ang ini nga malahalon nga panulok sa Diyos. Napunto taniwat gamay. Hindi na puno na. Kung kisa ka bala, kita mga asawa kas. Ay, patawaran niyo ka mga asawa. Makabawi ka mo karon. Mga asawa, no? Kanami, wala kang magpuli mo sa balay mo, kapoy ka, pagamot mo. Nang imo asawa mo, nakapaligo. Diba? Amo na, tipikal ang ginobra sa asawa. Ginakain nila ilang magalingon, ginaplastar nila ang pagkamot sa kinabana. Mayo ang sitwasyon. Pero, hindi lang natin nag-stop. Ang hambal sa ginawa no ganyan. Hindi lang kuno ninyo pagpataho mo ng inyong nga sakwa, kundi ang pati sa sulod. Nga ang ginambal sa asawa nga, sa mga asawa nga magmanulog ka mo, kag mabuo. Nga ayan, naging butang na this Bible. Ang Bible, yung wala gigibuti. Ang Bible, wala 2,000 years, kinobra na eh. Ago, ari na siya, ginamataman sa kumpay. Pero, hasta subong, ang mga niya ko. Wala ka bago. Amen. Padayon ta. Kaya mo ini ang ginhimo sa muna sang tumulo nga mga babae. Nag-set din sila sa example. Ano ang standard sa isang kasama. Kaya isabi, susubong at tiyempo, kadamo lang sa ginatulo ang kalibutan sa mga asawa nga kaya mo na yan nang kaya ganit sa lalaki, kaya mo manap sa babae ka. Damo lang ang kalibutan gan-introduce sa aton nga idea. Miyara pag-idiban nga sa subong is ano na ganyan? Independent woman, ano na ganyan? Strong and independent woman. Wala na pala namatang sa Bible. Wala na pala nagambal ang Bible nga maging strong and independent woman ka mo. Ang kalibutan ang nagatudlo sa aton sila. Pero most of the time, mo nang aton nga ginasunod. Wala tayo ginasunod sa Bible nga maging manulog ka mo. Ay, kabudlay manulog kapag abot sa bana mo, hubog sa no? Bis ka na mo kapugo kung isa magwagi na. Pero makadto to da. Makadto to da area ko. Padayon ta sa number 5. Kaya mo ini ang ginhimo sa una. Saan tumulo ko? Ang mga babae nga nagsalig sa Diyos. Nagapatahom sila paagi sa ila pagpasakop sa ila mga bana. Ang pagpasakop, nila sulit-sulit sa Bible, parang hindi ka budlay. Parang hindi siya kabudlay ang magpasakop sa bana.
Masayad ko sa isa ka specific example. Gakatabo ni sa subong. May mga asawa, gandag ko sweldo kontra sa ilabana. Tuod hindi. May mga asawa nga mas nami ang career nila sa ilabana. Tuod na hindi. Tapos magpasangkop hindi. Maglay na kayo. Guide. Makanto na karon. Pero kakatabo ni. Damo man ni. Sa mga bana. Ang atong dominion sa sunglutong balay. Hindi nato pag-surrender. At the end of the day, kita ng tagaan sa katungdanan sa Ginoo sa sulod sa panahon. It doesn't matter kung ga-earn ka kung wala. Ara pag ito, naman yung difference siya, no? Sa mga ako ni set up, yung asawa ang nami ang karir, ang asawa ang may ga-earn yung dako. Mamangkot na sila. Di tama ka, oh. Ang reaction nila sa mga, walang tawa. Kung sa diin, hindi. Giinit na din ang ulo nila. Ang mga asawa to, giinit ng ulo nila. Nga man, ginatagaan kasi yung mga asawa sa dominion mo. Ginatagaan yung authority na mag-decide. Pero kabalo na ako na ikaw nagtulog sa ulo sa mga bana. Kaya hindi mo na sila japon sa ako na gusto. Amo na? Correct. Ang point is, hindi ang gusto mo matabo, kundi i-practice mo ang dominion mo. You decide. Kung magambal sa hindi lang ko dati, i-respect. Balik na na. Ginatagaan ko lang mag-imigag may yung mga para karoon tingkon ta. Sa number 6, pareho bala kay Sarah, gintuman niya si Abraham. Gaginkabig niya siya na iya galon. Kamu mga anak ni Sarah, gani dapat maayo ang inyong ginahimo pag hindi kamo magkahadlok sa bisan ano. Okay, tili na ta. Natawan niyo bala? 1 Peter chapter 3 verse 1 to 7, ang halin sa 1 hasta sa 6, yan tanan ka mabani. Ang iyang lalaki number 7 lang, isa lang. Kadamo, igdiya sa gitsuko ang Ginoo sa mabani. Kaya pagkalabot mo din sa number 8, lain na niya o lain na niya sa nga, lain na niya hindi na niya about sa asawa, sa bana kag sa asawa. Kamuman nga mga bana, dapat trataron ninyo ang inyong mga asawa suno sa inyo na ibaluan nga nagakabagay bilang Kristohano. Tahuran ninyo sila bilang mga babayi nga mas maluya sa aton. Kaysa ginatagan man sila sa Diyos sing kabuhi nga walang katapusan pareho sa aton. Himuan ninyo ini agud wala sing sablag ang inyo pangamuyo. Okay. Balik sa wala. Basahon ko ni siya sa NLT translation. Nga may mga strong and independent woman. Ang ambal sa NLT version, in the same way, husbands must give honor to your wives. Treat your wife with understanding, and you live together. She may be weaker than you are, but she is your equal partner in God's gift of new life. Ano nga ba sa Ginoo? Equal partner. Nabuhi ka sa society, na gina-inject, gina-indoctrinate ka sa society. Nga mga babae, nubuo na sila sa ito. Lain ang ginamin sa weaker vessel, lain man di ginambal sa equal. Kung magambal ka equal, ano mo siligan sila? Patas lang, parigo. Pero gina-indoctrinate kita sa society nga mga babae, dili lang sila, hindi sila tagaan sa pubalaki, pero may amo na siya nga emotion na ginagamit sa niyawa. Nga gin-inject sa society nga gamiton sa mga lalaki nga ma-feel sa mga babae nga daw kalas sa ila. And then ano din ang sa niyawa, mamutik na sa kalukoy mo sa inyo. Amo lang amo ni, amo lang amo na. Amo na ang nag-push sa ila nga magpaninguwa, nga mag-ubra sa mga lalaki, nga magtinguwa sa ilang career, nga harap lang
gusto nila, may aral sila something nga gusto i-prove sila kung galingon. Nga kaya ko maning ginobra niya, kaya ko gusto walang bana ko. I-design kita sa Ginoo as partner, as equal partner of the life of mga buhay. Hindi kanya-kanya. Na nagkakatabo sa ato, nagkakanya-kanya kita sa ato mga buhay. Lain man din gusto sa laki, lain man ang babae, tapos maaway ka mo. Yan muna ang typical na nagkatabo sa mga buhay natin. Nga, picking up the pieces ang title sa niya. May istorya ko sa inyo. Isa ka adlaw, may mag-asawa. Ang babae sa balay na nag-tenure. Ang typical ng obra sa babae, ang bana niya achiever sa mga buhay. Sa kadako ng company, may posisyon siya. Kung baga para siya sa spotlight. One night, may awarding sila ng company. Nagitagaan sa award ng glass na daw, ano nang tawag sa glass na, basta mo na. Basta glass. Tapos ang pulis sila balay. Pag pulis sila balay, kitongtong ito sa daw lutangan nila ka TV, kitongtong ito. Samtang iyan ang asawa, gapang limpyo sila balay. Pag abot na sa balay nila, kita yan, kinayaan mo yung balay, no? Bago lang kalin sa work, pag abot sa balay, parang lalaki ng himos. Wala sa kinambal, kitongtong yan, rigtas sa ilang nga ligdaan kag nagpaway. Samtang nagpaway ang lalaki, may nabatian siya. Samtang kapanindo ang iyang asawa. Gulpi lang may nahulog ang nabuka. Sinig sa lalaki, doon dito ako ang nabuka. Babayan niya lang. Babayan niya lang yung asawa. After pila ka minutes, nagsulod ang iyang asawa, sila kwarto. Pag sulod yung asawa yung sila kwarto, tulog na ba na yan? Tulog na niya siguro. Tumatamat ng bahay, naging daman. Tapos natulugan sila. At the middle of the night, mga alauna pero sa nag-aaway, nagbugtaw ng lalaki. Pagbugtaw ng lalaki, mangihi siya. Nagwa sila kwarto, dulong. Nilakat sa pakatusina ng sala. Idumdum niya, kaya ako nang namatian niya. Ginanabuka. Dudumdum niya ako. Sa galakat sa, minatapakan siya. Pagkatapak niya, natunog ko siya, dugo, pilasa. Pasigay suga. Pag pasigay isang suga, ginantaw yung tiyan niya, nakakuha sa glass ng gamay. Pagkita isang glass ng gamay, kadto to sa daw gitong sa TV ito, nagkadto to sa pangita yan iyang award. Paglantay wala na. Di dolain ang buhat yan. After sa ito, gimbulong yung ATM, nagbalik sa tulog. Tapos nga aga, una siya bugtaw. Ang asawa niya, pag bugtaw niya, grabe ang kulma. Sabi niya, paano ko na-explain sa bana? Kitago, mo, puro wala sa kabalo, yung bana yung nagbuwa ko sa gabi. Pagkagawa sa kwarto, kita iya bana, nakapangapi na, naplastar na lamisa, ginahulat na lasa. Tapos kinatulong yung bana yan. Nakita yung tiil kabana niya nga may bandage. Libog yung ulo. Tapos pungkos sa lamisa. Ang basa bana niya, makaon na. So nagkakaon na sila, wala sa Japon. Hindi siya kabalo kung paano niya i-deliver sa bana niya ang natabok sa kagabi. Tapos ang basa bana niya. Feeling niya, kagabi nagbako, nangihi ko, tapos na minatapakan mo ang glass. Dito din ang asawa. Amal niya pasensya lang. Nabuka ang galing mo award. Di, imagine na ba lang? Ano ka-importante sa isa katao makuha sa isang award kung ma-recognize siya sa iyong inobrahan. Importante na mo. Nabuka sa iyang asawa, walang iyang asawa nagambal sa iya. Ambal sa iyang abana. Ginahulat ko kagabi nga yambal mo sa akin. Ang natamo. Siling niya, naintindihan ko sitwasyon kung susunod sa balang. Nga, kung kisa kapoy ka na, damo lang ginaobra.
Kiling niya, kung kapoy ka na mahuway ka, hindi mag-impose ang imo siya just to make me feel good pag-abot ko. Nga plastado ang balay, okay tanan. Kung kapoy ka, mahuway ka, hindi mag-impose ang sabi. After ito, nag-ibi ang asawa, nag-istorya sila katuwa. Anong na-learn sa this story? Kung isa pala, it's either ang asawa or ba? Kung isa, may mga bagay kita sa aton nga kabuhi nga hindi ta gusto isugid sa aton nga sa partner or sa banata or sa asawa ta. Kung may mga sala na obra ng gamay, pinatagod to siya. Kaya hindi ta gusto makin sila. Pero kung isa, without us knowing, ang atong barang sa tapakan na nila. Ang tendency sila, masakitan mo na sila. Hindi mo na ilang sala. Pero tiyan mo na, amo ni nagagubak sa relationship sa mag-asawa. Ang mga bagay, mga gagmay, yung ginatagod na. Ngayon hindi ta pag-isugid sa tambana, hindi ta pag-gamit sa asawa. Tapos later on, nang mabalata na lang, ulihin na. Nagbuwa ng resulta sa sala na ginawa. Hindi mo lang mga simple nga sala. Ako ni sa nag-pile up. For example, ang bana makita ng asawa, ang prinsesa ng asawa, tapos ang asawa makita ng prinsesa ng bana. Hindi mga gagmay na eh. Gagmay lang niya sa katama. Ito mga butilya lang niya sa gagmay. Gabi mo wala na. Pero gapile up niya sa. Gatang mag-sampol. Di ako asawa guys. Gatang ko mag-sampol. Kada magsulod ko sa banya na basa ang salog. Kaya ikaw na muguna ka asawa, basa ang salog. Medyo na mapudlayan ko na maglantaw ko daw medyo may OC ko mo. Para ba lang gusto ko daw basta tanan, limpyo tanan. Pag sunod ko sa banyo, basta ang salog. Ginawa ko na ito yung talo. Sinigong yambal ko na sa iyang ikola sa malaking mo. Hindi ako nasala, kaya ako na iyang away mo. Ang ginubra ko, nagbukal ko ma'am. Actually, map naman sa balay palagay ko nila. 3. May map kami nga squeeze nga gina-squeeze, may map kami nga square, may map pagit kami nga isa pagit. Di kada magwa na siya, ginamapan ko na. Tapos ang mga nila kasi may magbulos na sa mga limpyo na. Ano ang point? Hindi ang mga gagmay nga bagay. Kung hindi mo ni siya pag-i-accept nga part ni siya sa ginasawa mo. Hindi lang ito ang namin buhok, nagkapagawa, hindi lang ito. Pati ini part ni siya. Pero amo ni stress sa imo isa. Hindi mga gagmay, tapos araw. Hindi nga gagmay nga bagay, kung hindi mo ni siya pag-i-settle, pag mag-away ka mo, ginapagawa mo ni. Mga patabla sa mga asawa to, para mga gagmay na bagay na kita nyo, tapos nang may iwas lang ka mo, hindi nyo pag-iambas sa inabana, tapos may ala ka mo din misunderstanding, dakong away, makibot na lang kami yung hindi mo na mo ni kabalo nga. Hindi mo amo na nga moment. Hindi mo unsettled isa. Kag wala na gina-accept. Hindi mo na guro kabuhinan sa imong bana mong limpyohan mo na magwa na siya sa siya na may masabi mo. It's a small thing. Pero ining mga gagawin nga bagay ang nakapatay sa atong relasyon ng isa. Before ko mag-proceed, pamagoton taton siya, ma-reflect na yung ba? Ano ang mga area sa life namon sa pag-asawa? Nga until subong, kung mapinsaran ko niya, kabukal dugo. May mga harap pa kami sa area sa inyong life, na muna. Kinanglantaran siguro yung seton before tayo mag-vlog. Kay isa na siya na nag-hatag sa atang problema doon. Ano pa gito nato na ma-learn din sa story nga na
Kita kong isa, miyara kita sa gusto matapos ang mga buhay. Pero tungkol nagsulod kita sa relasyon, we cannot deny ka pa. Nga lain-lain kita ay kinaktan. Lain-lain ang atong ways sa sulod sa mga panimalay. May mga bagay, gidya ka kisa, hindi mo na gidya mabago. May mga bagay na instead na baguhon mo, batunon mo na lang. Kung gamay lang mo na sa mga bagay, na hindi mo pwede batunon na. Kaya gusto mo hindi baguhon ang tao. Sino ang gabago sa ato? Ang tao ang Ginoo. Ang Ginoo lang, di ba? Ano dapat ang obrahan nato? Ipangamuyot na lang. Ipangamuyot na sa Ginoo. Ng ining area sa akon nga kapod, Lord, tagaay siya sa revelation. Yung baguhan yan eh. Nga makita yan eh. Nga mabago yan eh. Ari pa mangkot. Sa aton, di ba lang may mga asawa? May mga area sa aton na life na up until now, magbalik na sa katakin ka. Ipilit mo nga gusto baguhan sa piyang kasay. Pila na naka-years? Nagbago wala? Wala man, no? Is it big deal or hindi? Kung hindi mo na big deal, maybe you need to accept it for now. Pray for that and do something about it. Hindi na lang every time makita mo na, i-call out mo. Do you think gusto yung mga? Hindi mo na pero gusto, galing struggle mo na siguro. Ang uning galing ang problema sa atong mag-isa sa relationship. Pero may taginatulong ang other side. Wala taginatulong ang other side. Mangkok, ari pa mangkok, are you perfect? Hindi ka perfect. Ang asawa mo hindi ka perfect. Why are you always looking sa iyang reflection? Kaya ikaw, ganun, hindi ka man perfect. May share ko sa inyo. Ang muling na-learn ko sa relationship. Ang yawa, ubrahon ni tanan para gubuan ka mo. Sa simple nga bagay, sa dakok nga bagay. Ubrahon niya ang tanan. Tanan ng mga diferensya nga pwede mo makita, ipakita yan na sino. Pero gina-acknowledge naman na most of the time. Kung may gusto ka nga mag-uon sa other side, unahan sa mo. Ang mo nang i-share is gusto ko i-share sa inyo nga revelation nga nag-benefit din kami nga duwa sa mga asawa. Nakatry na ka mo may ara ka mo argument. Tapos, grabe ang yung discussion nga duwa. Kung mag-argument, malaki ka nga mag-asawa. Ang sa mind na parami, ako hindi dapat ang madawat eh. Ako dapat ang isakto eh. Amo na parami, hanggang katamo. Amo na wala kakaseto ng problema. Kulato na lang ninyo nga maligaran mo lang kadlaw. Tapos, amo na na eh. Okay na, doon tao na, balik naman. Tapos, tawayan nyo naman. Kung gusto nyo gali mo settle ang inyong relasyon, kinanglan nyo gali or na-surrender nyo magalingon sa Ginoo. Amo ginan. Hindi pagpersaha ang imo nga partner, ang imo asawa, ang imo nga bana, magpagpo sa dahil. Palapit sa Ginoo, lantawa ang magalingon. Lord, amo na yung sitwasyon namon nga diba? Ano ang pwede ko din? Obrahon. Kaya nga ito ng mindset para me. Gusto ta mabago ang sitwasyon pero hindi ta gusto ma-involve. Gusto ta dire lang tao tapos arat ang sitwasyon. Arat ang kakatamo. Hindi ta gusto ka mag-participate. Kaya kung participate ta, may ipagwa ta sa samto. Hindi ta gusto magpagwa sa samto sa something. Gusto ta lang, sila lang tayo mabago. Okay, ikaw may nakita. Kari ang ha. If we humble yourself, sige no. Kayo niya ka. Hindi yan mo niyo, hindi iya pagbaguhan ang asawa muna. Kung may problema ka mga duwa, ang una baguhan sa Ginoo ikaw. Hindi ang asawa mo o ang bana mo.
baguhon niya ka, kaya mo ni mo, ang atong Ginoo gamanon. Ang atong Ginoo powerful siya, tanan kaya niya brahon. Pero hindi niya na ma-manifest din sa kalibutan kung wala sang someone na mag-participate. Hindi man ako ang kingdom sa Ginoo sa tuta kung wala sang someone na mag-volunteer. Volunteer for what? Volunteer nga para mapaagi sa Ginoo nga magbalangga. Mapaagi sa Ginoo nga napagpatawag. Amo na nga tipadala ito si Jesus. Kaya mo na ang concept. Hindi kaya gusto mag-volunteer sa inyong relasyon, mag-asawa ka mo, tapos hindi ka gusto mag-volunteer sa sino lang asawa ko lang, Lord, i-volunteer ko sa. Ang bana ko lang siya lang kasi may problema. Kung gusto mo magbago ang sitwasyon mo, i-volunteer ang pagalingan mo. Amen. Bana sa asawa, asawa sa bana. Amo gining challenge na to, hindi ta gusto i-volunteer atong sa sitwasyon. Di paano yan ang mabalaan nga palangga sa Ginoo? Paano yan ang mabalaan nga ginapatagi ng pasensya sa Ginoo? Kung wala ka. Eh siya, hindi na makita. Bumalik taliwat sa istorya sa dua ka mag-asawa. Grabe, no? Ang lalaki, may right siya ng mga akin. Kaya pagkapote pa lang sa balay nila, ginilanta nila balay. Wala mo na sa istorya sa asawa niya. Nagrikta na sila kwarto. Wala mo na sa ginabala sa asawa niya, ha? Wow, congratulations. Wala, karikta na niya asawa lang. Pag ikayong niya pang mindset sa asawa niya, nga dapat plastado pagkabot sa pano niya. Tapos ikaw mo ang atong iyang award nga naghatag siya sa acknowledgement na mukha pa sa asawa niya. May right ng lalaki mga aking that time. Miyara, wala. Miyara. Pero wala yung ikigan niya asawa. Instead, he shows compassion niya asawa sa akin. Humility. Amo na ning wala na ito nagkaka-practice subo. Ano ang kina-practice na subo? Pag may sitwasyon, hindi man namin kita po sa atang mga buhay. Anger. Away. Mungita sa sala. Mungita sa depresya. Itoglo ang hindi amo. Amo na parang amo na kina-practice na subo. Amo na gusto sa Ginoo. Mabalik taliwat sa atong ibasa ng gina. Ang nabutang din sa 1 Peter chapter 1 chapter 3 verse 1 to 7. Kakson ko ning asawa para sa atong tanan. Asawa ba na tanan. Karon kamo dapat magpasakop kamo. Agod nga po ang inyong mga bana o asawa wala nagatuo sa pulong sa Dios. Madala ninyo sila sa Ginoo paagi sa inyong maayo nga kamatasan. Bisan hindi na kamo magamba. Ginobra rin sa bana wala. Ginobra sa bana, di ba? Wala sa gambal. Wala yung kinikigan niya asawa. Okay, kanang magigyabi mo aking. Kay para mapagwa, kubla ko na ng matyagan ko ha. Tapos wala naman na. Dumduman niyo ba lang? Ang words nga ginabuya mo, mo na ganit. Words are container of spirit. The moment gibuyaan mo ang word, kapag tupa sa heart yung ginabala. Is it good? Is it bad? Is it positive? Is it negative? Kung ang words nga ginabuya na positive, mayo na mo tapos niya. Kung ang words nga ginabuya mo negative, amo na yun. Gata na lang kami example, na lang kami pinaka-typical example. May mga asawa, nga mapatay sila kay bana nila palahubog. Kada magabot nila bana, ako ni parang nga palahubog sa ipo. Wala ka nagiging magbago. Pacheck mong bana yung bago ba, hindi? Pero gusto sa asawang bago. Pero ginambal niya, palahubog ka. Wala nagiging magbago sa ipo. Ano ka naging istorya tao di na sa first? Kung ano ang gusto mo,
Tumatabo sa mga pangabuhay. Yan ba? Mabalik na liwat sa Genesis chapter 1, 2 to 3, no? Sa nakita sa Ginoo ang kalimutan nga dulong. Wala sa nagambal nga kadulong sa kalimutan. Ang ginambal ano gani? Let there be light. Gin-acknowledge niya. Nakbalaan niya nga dulong. Pero wala sa nagambal nga kadulong sa kalimutan. Ang ambal na let there be light. Ano ang gusto mo matabo sa sitwasyon sa pangabuhay sa buong? Ano ang gusto mo matabo sa inyong relasyon sa kasama? Ano ang gusto mo matabo sa bana mo? Mauntat sa inom? Kung mauntat sa inom, anong ayaw mo sa iya? Kung taton mo na ang ginambal mo sa iya nga negative. Instead, kung ano ang gusto mo obrahon niya, ihambal mo sa iya. Ginobra mo na sa ako. Ginobra na sa ako ng asawa ko. May mga bagay nga gusto niya baguhon sa ako. Wala yung ginahambal kung anong diferensya. Ang ginahambal sa ako, ang muning dapat mo obrahon. Ang muning mayo. Ang imong ginobra din sa ako. Budlay, no? Budlay na siya. Kay Dugay na tatuloy ginigapo sa kaaway sa muning mindset. Dugay na taginihigtan sa kaaway nga wala na takabalo. Di subong kabalo na ta. Subong kabalo na ta, ginagapos o gali sa kaaway. Amo gali nga pagkapos ang wala, huwag kabukal din yung dugo ko. Kaya ginagapos o gali sa kaaway. Ano ganing fruit of the Spirit? Love, joy, peace, long suffering. Ang amo ng fruit of the Spirit. Amo na dapat talaga sa ato. Ano ang baylo sila? Ano ang sulik sila? Kaakig, pagtaugot, unforgiveness. Amo na sulik. Di ano nga bali Jesus? Ano dapat na magawa sa ato? Fruit of the Spirit. Ang Christ-like na to. Nga pamatasan na mo magawa. Nga wala nagabagong sitwasyon na to. Di wala katagamunga. Imbes nga ang bunga magawa sa ato, lain ang nagagawa sa ato. Pero gusto ito magbago itong sitwasyon. Tisubong. Minsan ron mo na yung mga bagay, yung mga nakita mo, na di in area na ako nga na ang nagaguba sa relasyon na mo na ginaubra ko sa bana mo o ginaubra ko sa asawa. Hindi na magulatang yan, bala sa imo, ikaw i-identify. Pangamuyuan mo na. Idagdag na niya kung set up sa pamilya. May mga pamilya nga walang intindihanan. Idugay na sila wala sa pakanan. Iloy sa bata, bata sa iloy. Amay sa bata, bata sa amay. Hindi takabalo magpatawad. Mas gusto ko pa kung isa nga mag-upod sa ibang na tao kag mag-celebrate at mag-enjoy instead sa atong na pamilya. Kung sa pamilya tayo, galikaw ta. Hindi tayo, wala tayo, sakot ta. Kabalo ka mo, amo na ginagawa sa yaman ng pamilya. Iwas nyo maguba ang pamilya, guba na natin tanan. Pag maguba ang mag-asawa, guba na pati kabataan. Ang bana, makakita bago ang asawa. Ang asawa, makakita bago ang bana. Pero ang bata, hindi nakakita bago ang amay na gano'n. Sino ang kalulukoy? Kamo o ang mga kabataan? Ang papasensya sa isa ka bana, isa na siya sa wisdom na ginatag sa Ginoo. Ang pag-demonstrate mo sa imo humility sa imo asawa, sa pagsakripisyo mo para sa imo asawa. Ang akin ang lang sakripisyohan ng mga asawa kay wala kang para sila. Ako ni kong sakripisyo, di kita na ginambal. Nature niya sa babae, ang gambal. Lain mo ganyan, kung ikaw nga bana, ikaw wala kang bal, layo mo ganyan. Pero sa nature sa babae, mambal niya sila. Emotional sila mo. Gin-design dito sa Ginoo, lain lalain ng babae, lain ng lalaki. Gin-design sa Ginoo ang lalaki nga maging stable. Nga man, kay kabalo ang Ginoo ang babae,
Kalambal, pala emotion, ay grabe emotion. Ikaw na stable, ikaw na ang-anchor sa iyan. Dahil ko sa hindi nga emotional sa ikaw, emotional ka man. Parehas na kamo doon. Kaluluwa, ikaw mga duwa. Pero may mga bata, malulang ka emotional mo sa asawa nila. Hindi ka magamuna. Oo. Ang submission sa kasama, pinaka-importante sa tanan. Sa subong at tiyempo, nga nagkakabuhay kita sa kalibutan, nga strong ang independent woman. Kaya silang nag-earn ako, kaya sila ang nabi ang career, kaya sila ang dako na accomplish ang buhay. Kung ang ina na career, kung ang ina na kwarta, kung ang ina na accomplishment, amo lang man ang nagagapo sa inyo, nagaguba sa inyo sulod sa balay. Why keep on putting your pride to the back? Ang asawa ko, dako pang insulto sa akin, dako pang ikaroon sa akin, pero wala akong sa gama. Good line na. Good line na. Good line na. Good line na. Good line sa asawa ka. Pero, lantawan tayo lang isa ka perspective, limuton tagamay. Kung ang mindset naman eh. What if ang asawa, grateful siya katama, nga ang iya malaki nagamit ko sa Ginoo nga maging blessing ko sa ako ng sunod sa balay sa pamilya kapag. Do you think madula ang pride? Do you think madula ang self-righteous nga attitude? It's just a matter of perspective. Ano ang perspective mo sa inyo sunod sa balay? Ano ang perspective mo ng asawa? Dila nag-start kung ano ang matapok sa inyo sa sunod sa balay sa pamilya. Mutual respect and understanding. Budlay ko na sa susunod sa balay. But sa inyo mutual, kamuduwa, hindi lang isa. Ang respect and understanding, nagkakadula ka na. Kung isa kinanglan na intindihan ko na siya, kaya mo gito siya. Pero it doesn't mean nga hindi na i-correct ang iya nga dapat nga i-correct. Pray, isubmit mo sa Ginoo, kaya Ginoo na batil sa iyo. Di Brother Paul, may mga ginagyan mga muna. Oo, damo. May mga times nga damo ko nagkakita sa akong asawa nga hindi ko gusto. Damo man times nga damo sa nagkakita sa akong nga hindi niya gusto. Gina-present na napon during the conversation. Ako ni, kaya ako, ipuson ko. Hindi ko masyado magamba sa akong nga emosyon. Tapos siya na pala siya magbayas ha. Tapos ang tendency ko, lupok ko from time to time. Hindi ka rin alam. Biskan hindi mo gusto, pero kinanglan mo rin siya po magambal. Kinanglan mo i-present, amo niya ako na batagan. One last night, may conversation kami nga diba. Paano mo mabalaan kung ang nag-rule sa relationship yung Ginoo? Paano mo mabalaan kung ang garul sa relationship yung Ginoo? Hindi ang bana, hindi ang kasama. You will have this chaotic situation. Nga may harap mo sitwasyon nga duwa nga pa di budlay. I-present mo yung mga side, i-present mo yung mga side. After sinak, may peace. Tingnan katabo na. Rare. Usually, ang bana i-present yung side niya, ang asawa i-present ang side niya. Gusto nila duwa sila madaw. Wala peace. Away lang away, as this nga, buhay lang. Ang muna na typical. Mabalaan mo galing kung anong sentro sa inyong relasyon na duwa. Kung kaya nyo, ibutang sa lamisa ang inyong batyagan. Ang inyong sitwasyon. Kaya pagkatapos nila, may peace ka mo. For so long, na relationship, nag-abot kami sa point nga anak kami na. May ginambal sa ako, hindi ko lang into details, amo ni ginambal niya, sakitan ko. Sa ginambal niya. And then ginambal ko sa iya. Amo ni ako na-feel siya yung ginambal. Hindi pa na amo na. Pero amo ni na-feel ko.
Ginalantaw tabi ko kisang aton nga mga asawa or aton mga bana nga kontra. Amo na nga gina-rejecta sila. Tanan nila ginambal, gina-rejecta. Kaya para sa atong kontrata ni sila ginaway ta nila hindi. Duwa lang kabagay sa imo nga bana or sa imo nga asawa. It's either gamiton ka sa Ginoo sa relationship no? Or gamiton mo sa yawa. Ang pamangkot da, sino nagagamit sa imo subo? Sa imong relasyon. Every time na may-ari mo issue sa sulod sa balang, kapag gamit din sa Ginoo or ginagamit sa yawa. Babalik taliwan. Ano ganit? Ang fruit of the Spirit, love, joy, peace, understanding. Nagagawa na ito rin magawin mo. Amen. Kung wala, kabalo ka na kung ano sa banda. Kabudlay, love, kung ang iyong mga tao, ang iyong mga pod, damo sa love. Kabudlay mo pa-jindi, kung damo, mag-jindi, kung damo ka makita ng diferensya. Kabudlay mo patawad, kung naobrahan ka na sa sala. Pero ang Bible, wala nag-lubag sa iya nga word based sa sitwasyon. Kinanglan talaga i-deal properly ang sitwasyon. May mga bagay ko din nga i-share sa inyo na nagagupa sa relationship and at the same time ginagamit sa nyawa. Number 1, deception and lies. Ginatwist sa kaaway ang kamaturan kag nag-create siya sa doubt. The moment nga nga nag-feel ko mo doubt, kag sa pamatyan nyo, may amo tali kong isa mo, mga mapagbaon ang aton emotion for the sake na mapagbaon ka sa wala nag-matter sa aton kung anong truth. Pag-itaman nyo gid anong truth? Anong kamatuoran di? Sa amon nga relasyon, anong kamatuoran sila? Ang ginahambal sa imo tuod na hindi. Kung hindi mo tamo, hindi na sa tuod, naring tuod. Kung lagi hipos lang ta. Kaya itong nagdaanan na ta nga, siya lang man ni Parmigampan, siya lang man ni Parmigsakto, hindi na lang ako magsabat. Kusog to. Hindi. Ihambal. Hindi na sa tuod, naring tuod. Hindi, it doesn't matter kung i-accept niya ko. It's okay. Ibutan lang sa light, aring tuod. Ang ginambal mo sa ako, hindi na sa tuod, aring tuod. Wala talang si Lord ni Mando. Kaya once nga dinutang mo na, ang manang hindi si Lord ka move. Kaya walang fruit, wala sa kaptan. Kung aking mo upon, ikaw aking naman. Hindi na si Lord mong upon. Wala, poros kung aking dapat may sa kaptan, ano kaptan, dahil mo yan dapat kaptan, patience. The moment ka may patience na na sa masunod. Number 2, division and conflict. Ini present kinibarami yung division sa mga maglutod, wala ganit si Dihanay, mag-birthday siya muna, siya lang itong invite, yung isa wala ganit invite, tapos makita sa Facebook, tapos makomment, makakita yung isa, wala ganit. Typical. Division. Once ka na may division, hindi na iya sa Ginoo. Temptation and infidelity. Kalabanan katapuan sa mga langit. Imagine nyo no? Kada mo subo sa mag-asawa nga ang lalaki nagkakanto sa ibang side. Nga, di ginawa. Ang mga parang may typical nga rason, no? Ako na may asawa, ginawa yung parang wala na akong kakaknalin sa balay. Wala kakakita ang value ako sa balay. Ang ina nga moment sa life mo, temptation na. Na wala ka naging knowledge, wala ka kakita ang value mo, doon ka ka-feel mo, wala ka nabilis mo sa balay, temptation na. Magpahulog ka na. Kung kaka-feel mo na buhat siya yung ginatempt ka na sa yawa, dapat kabalo ka na ko na brown. Kaya isa na sa katulong yawa ang ginagamit. Sa asawa mo na sa'yo. Kung wala mo na nagkaka-feel, nagkaka-appreciate na ginobra mo, kung wala mo nagkaka-feel, nga nagkakakita ka pa sa bana mo, that's a temptation. Temptation sa sa'yo. Lain-lain na sitwasyon.
Lain-lain nga katapos sa ato. Ano pinakanami mga obra kadto ka sa Bible? Amo na gani nga kung ibasa ka ng Bible kung Sunday, tudugi basa ano. Ikinanglan na. Pulong lang ang makaluwas sa ato wala sa iba. Sa mga sitwasyon nga mo na. Amen. Amo na kung isa, nga kadasig sa ato maten, nga man wala na kapitan. Wala sa ginakapitan. Kung may ginakaptan nga nga pulong, pag abot ng sitwasyon nga mo na, kabalo ka kung tingnan mo ito. Kabalo ka kung anong tindugan mo. Kapila ka magbasa sa Bible sa isang smart. Naman. Basi wala. Importante rin yung magbasa sa Bible. Subong din nyo makita kung ano importante ang magbasa sa Bible. Ano importante ang pagpapangamoyo. Ang problema, mga moyo na takot mabasa sa Bible, kung gapong problema na tayo. Kung ito hindi naging natin mo sarangan, hindi na tayo, Lord, buligi, hindi. Wala mong ibuligan. Saan mo tayo, mo pabuligan mo? Budlay na siya. Kami pagin magsukod, tsaka doon lang magbasa. Budlay. Pero ako na makaprotekta sila. Selfishness and pride. Hindi lang pride, grabe na sa mabukal. Depende na sa kung ano naman pride din. Isa ka barita o powder. Kung powder ang pride mo, grabe mabukal na eh. Amo na nagagawa sa ano? Sa relasyon. Kaya ang pride mo nagagapugong sa imo nga mangayon pa sa patawa. Kabudlay mangayon patawa. Kabudlay man patawa. Miyara, wala patawad, itungak lang. Tungak sa balde lang patawad. May patawad ko na siya. Pero kada makita na yun, lagi bukal dyan po ng dugo niya. Ang pagpatawad, isa-isa, nga resulta sa pagpalangga. Kung nagkapalangga ka, nagkapatawad ka, wala mo na sa kinahamba lang, makita na sa action mo. Paano mo mahambal na nagpatawad ka? Paano mo mahambal kung nagkapalangga ka kung hindi ka kabala magpatawad? Ginapalangga mo lang ang portion niya. Ang mayo lang aside sa imong upod sa balay ang palanggawan mo. Ang lain, hindi mo kaya patawadon. Bagyan mo, babalik, ibalik lagi pero sa ito, ano ka pag perfect ka. Kung perfect ka, siguro may right ka. Sa totoo lang, walang galing. Si Jesus perfect. Wala sa galing ka mga mga. Pero hindi ka man perfect. Parehas mo tatanan. Parehas mo tatanan ng mga diferensya. Wala mo palang galing makita ang imo. Ang iya pa lang sa upod mo. Tani, makita ang man imo. Kaya kung makita mo na ang imo diferensya, do wala ka na gana makita sa diferensya sa iba. Kaya sa pinsa mo, paano mo nagayo mo? Yung good level naman kayo sa imo diferensya, hindi na ba kayo ang diferensya sa iba? Mga muyuil na sa ang imo ang makitaa. Kag pangayo ibulig sa Ginoo para makayo. Distorting marriage law. Ang i-design sa Ginoo sa relasyon sa mag-asawa at sa bana, hasta subong, wala mo sa kang lupa. Pero ang society, ginaguba sa society. Nga ang asawa na nag-design. Ibalik ito mag-ina sa example mo. Mamangkot ang asawa nga. Kamu na bala? Kung kamu mga banak, pinatagaan ka mo desisyon sa asawa niyo, design. Di ta makakam sa buong. After church, di ta makakam sa buong. Ang banak sa mata na gano'n. So ikaw na bala. Di ka bukal na dugo nila. Amo na ang chance nyo. Dira na ka masugod sa inyong dominion, sa inyong relasyon. Hindi mo na sila hindi mo na sila magabal sila. Gusto mo sa mga inasal? Hindi, sabi ko yan. It's okay. Ang importante, gina-practice mo ang dominion mo na mag-design. Start from there. So, pagwa mo din, taong ka mo, gabi na agad sa hindi, hindi na maka-design na. Hindi pag ibalik sa iyo. Ikaw lang. Kung diin ka, wala na, ako na. Tama-tama, takwa ang atong responsibility sa simpleng bagay. Kaya makita sa Ginoo, kung gina-practice mo, matamat na sa. Tapos ang isa, ang malaki, wala, hindi mo bukot nga. Do, wala naging kudiya, sa wala, hindi kudiya ka design, hindi kaya simple lang nga.
Pag ginapadesisyon ka nga magkano, hindi ka ganyan mag-design. Mungita ko na ko, susunod sa panimalay nyo. Siya nagsala ta, nadagdag ang tatubin niya. Siya nagsala si Adam and Eve, nadagdag ang tatubin niya. Up until today, it's still a battle. Up until today, gidao ang yawan. Ang balon taman nga tungod ni Orente, kamula na makambal, up until today, gidao ang yawan. In terms of the dominion sa pana, sa sulod sa balay. Tita ko, yung bigyan sweldo sa akin. Kaya ano din? Ba't ako dako na sweldo ang mag-desaya? Hindi nyo na maglantawa. Lantawan nyo na mag-blessing sa inyo. Hindi nyo na maglantawa nga na maging hindran sa nga ma-practice mo yung dominion sa sulod sa balay. Poor communication. Isa pa ganyan. Wala kang ka-communicate. Nga mo na, hindi kaya yung wife is always right. Hindi, no communication na lang. Nang may post na lang ko, hindi na lang ako magkambal sa akong side. Again, kung nasakitan ka, ihambal. Kung galain ang buot mo, ihambal. Kung i-acknowledge niya, mayo. Kung hindi, it doesn't matter. Ang importante na deliver mo message sa sakitan mo sa ginambal. Naglain ako ang buhat sa ginambal. That's the proper way to communicate. Kabudlay sa brand, kaya kasi kung makakik mo gitsan, akik naman na sa kadaan. Ano pang iyo mga ginaano, akik na sa kadaan. Ihambal. Wala na na point na tago-tago mo pa, ihambal. Fear and anxiety. Ari pag-ibilang mga fears, di ba la? Susunod sa panimalay. Kakapoy ko siya. Kakapoy ni, kaya ako nang nagapugong sa aton na mag-ubra sa mga bagay na makakayotan sa relasyon ta. Ang asawa to kagina sa istorya, nahandokan siya iyambal sa bagay, ang namuka iyang award. Kung ginahambal niya ito guro, masyad mo natunok ng bana, wala. Wala, no? Kaya kabalo sa mga minabuka. Kaya yung problema, gitago sa asawa. May fear siya. Kaya hambal sa mga minabuka. Ang aman, iba siya agigan siya. Ito may mga salak, kita nga na siyempre, agigan, kagin. Hindi ka na mag-expect, yan nga may salak ng obra, tapos forgiveness na yun. Akig na yan, part na yan sa proseso. Hindi mo pwede invalidate ang feelings ng other side. Kaya aton gusto ko bisa, yan, balko na yung ako na sa lawa. Pero hindi kaya gusto ko makigan. Doon ginaano mo yan lang, hindi na ko dapat akigan, kinangayon ako patawan. Kinambal ko na sa lawa. Hindi, part na sa proseso. Kinanglan na tubangon mo na at consequence na sa ginobra mo. Hindi ka mahadlok mo akigan, kaya deserve mo na. Kaya ang akig, mo na sa ang mahatag sa imo, sa weight nga kayoon mo na. Ang mga tao wala nila kakakita ang ila sala sa diferensya, ang ila sala sa ila relasyon, nga mga nagkaka-spoiled na sila. Ginasulit-sulit na nila. Spoiled sila mo. Kaya kung hindi ka kabatyak pain, hindi ka kabatyak burden sa ginobra mo, hindi mo na ma-realize. Nga si Jesus nagkulang sa cross tungkol sa lahat. Diba? Kung hindi ako nakabugat, matyan nyo, may salvation sa mo. Wala. Ano ganyan ba ni Jesus sa nag-pray sa garden? Father, if you can let this cup pass sa ako. Kay, imagine na yung ilan saan ka sa cross, sakiton ka, na hindi namin, pero part sa process sa salvation. Part sa process ng forgiveness. Na may pagsakripisyo. Kung wala sa pagsakripisyo, wala kang natapos. Kung wala mo nagkasakripisyo sa aton, wala sa may matapos. Ang pamangkot sa inyong relasyon, sino ang willing sa inyong katuwang sakripisyo na mag-change ang inyong sitwasyon.
Hindi na gulat ang upon mo. I think ikaw na. Ikaw na nakapatid. We need to choose understanding over reactivity. May mga bagay kung kisa nga hindi umod, pero nakakasalatan umod. Before ka mag-react, i-understand na yung situation. Nga na-obra na niya, nga nagamunin siya, nga mo na natabo. Intindihan na yun. Hindi mag-react na yun. Di ba si nalipatan nila mag Okay, example. Lipatan ko. May mga tayo maglakad kami sa asawa ko, kakalipatan ko cellphone sa balay. Sa mga first na month, bumaki din siya. Lipat na naman siya, harap siya, magiging wala. Dapat yung babae mo, natural lang. Pero sa ulihin, mga kakalipat ko, wala na sa gamban. Tipos na siya, tapos balik siya. Kapag kung ano na-realize ko, sa time na to, dito ko na-feel ako yung wala na sa gamban. Nga nagliso na sa nagbalik. Dito ko na-hambal sa self ko nga kinagalan kayo ako. Kinagalan hindi na ako malipat. Hindi gali ang pag-point out sa sala ang makabago sa tao. Ang humility mo gali. Ang pag-intindi mo gali. Ang nakabago sa tao. Small acts of service strengthen your relationship. Kung lawig na tayo sa relasyon, wala na tagatakbulang sa atong sawa. Okay naman kami na, okay na yan. Pulo naman kami katuig. Yung mga bata naman na kami. Okay na. Gasto, wala. Ibakal ko pa na bugas. Mga una pa lang ang mga mindset mo, Diyos ko, tatay na hindi na tanak. Sugurin nyo na mga tapos kayo isa lang. Kabalo ka mga babae, nature na sa mga babae nga things like that, the simple things. Katandog ng kaanak, kaya-ihi-ihi. Saan na yun? O, manaplampan nila sa ihi, nalang mo patyang iligtuon na, kaya wala naman kinugram. Kaya nga, mga lalaki nga man, ano ka budlay mo ubra sa lang? Ang ginobra nyo man isang unang. Sa akon na side ko siguro over familiarity. Kaya itong madugay na ako. Kung isa may mga time nga kabalo ba sa mga plangga ko sa may mga amo na eh. Ginapapati na lang sa tas ang idea nga mo na. Sa mga babae, kasi kung gusto nyo pa mga makabata pula, go away no? Mabalang yung mga bana nyo, sana mo nag-amula. Simple lang ang bagay. Pero basi ako pa na makalumasin yung ano. Gara na nagasugod. Wala pa ako sa una gamo na. Gatag na ko sa una kung birthday o Valentine's. Pero sa ko, i-post ko binakon siya. Nga lain naman, hindi kaya may magupod sa kinatodlo sa kalibutan. Nga mahatag lang sa birthday ko sa Valentine's. One time nagbakal ko, pitagaan ko siya. Though, na-surprise ko sa kuno, ba't naman na-surprise ko sa pero parang, it's outside sa typical gano'n. Kaya regular day lang. Dali na siya. Kinanglan birthday again, kinanglan may celebration. Wala. Dali na siya. Alam tawa tayo kung paano si Lord lumove. Kinanglan lang ni Lord representative. Kung wala siya representative, paano yung mapacheck sa asawa mo? Importante siya. Paano yung mapacheck sa asawa mo? Makapalangga siya. Sa imo, ikaw ang ginagamit. Ang pamangkot yung paggamit, matabal mga bana, ang paggamit, mata sa Ginoo mo. Ang paggamit ng taliwan. Grace heals resentment and hurts. Kabudlay, mag-navigate sa relationship ng punod at sa heart. Ang mugid ni Parme, hindi ta kapatawad tungod sa hurt. Hindi ta ka move forward tungod sa subong may hurt po ta dyan po. Budlay ito sa lalaki nga nang tapakan niya ang glass, di ba? Na-hurt na sa mo. Pero kung ito yung gimay, instead yung practice niya niya mag-raise sa iya asawa. Kiplastaran niya rumahaw,
Ginistorya niya sa tsakto. Grace. Ang asawa ko, wala na Grace. Grabe mag-Christian niya sa ako. Amen. Hindi mo lang word ng grace. Dalong-dalong sa katama. Pero once na obrahon mo niya, ang pinakatigya ng heart, kaya din na yung mag Kaya ang grace, hindi mo ni-deserve. Hindi mo deserve patawadon, hindi mo deserve palanggaon, hindi mo deserve pasensyahon, hindi mo deserve sa patawadon. Pero binatag niya, hindi matawad na ka. Hindi palangga ka. Hindi pasensya na ka. Yaman, grace. Ang ginobra sa atin sa Ginoo sa cross, grace. Tungod siya nga grace, nagpangluta. Tungod siya nga grace, nakayot ang atang mga buhay. Kaya ito mo na, pakihatag sa atong asawa na ito mo na, grace. Amen. Ang marriage is about supporting one another. Not proving your point, kaya tsakto ka. Not proving your point, kaya lang siya. Ang marriage is a commitment to each other. Nga maski na magabot na siya sa point na failure siya, palangga, magabot na sa point na hindi anak palangga, palangga mo sa Japon. Magabot sa point na maglain ang batasan niya for a while, palangga mo sa Japon. To waste din sa asawa sa bana niya. Kaya hanggang ang tapalangga ko siya, kaya okay ko siya. Pero kung maglain na gani, why na? Magwa ka na sa balay, layas ka na dayon. Kaya hindi na mong sitwasyon. Tuod eh, tuod eh. Kaya kapila ko naglayas. Kapila ko naglayas. Kaya wala ko na nakita ang grace. Pero nagbalik ko. Kaya hindi mo na wala ang sitwasyon. Ginistorya ko sa Ginoo sa sitwasyon. Kasi may maging padala siya ang tawang, tapos mo balik, hindi ulang naging kuya, wala naging yan. Ay, pumantik ka. Ginoo na base, nagamit ka sa tao ko. Nga wala kang pumantik. May mga times na wala akong kabalo kung tingin ko makadto. Lord, istorya ako ba? Before ko istorya sa Ginoo, kinahanglan mo yung posisyon ng heart. Ano dapat ang posisyon sa heart mo? Ready ka mag-receive sa guidance, correction, discipline, kag direction. Kung hindi mo maposisyon mo ng heart mo, ginagapangayon mag-ulit si Ginoo, budlaya na siya. Nga man, may mga pangamoy, ito Lord, maligi ko Lord, pero gusto mo yan sitwasyon na base sa gusto mo. May mga bagay kung isa, na gusto tayo i-move ang atang pangabuhay. Pero kita galing diferensya. Hindi tayo makita. Pero kung ang heart na open for correction, for discipline, the moment, Lord, istoryahan ko. Open na ako na heart na mag-receive discipline, correction, guidance. Ari ko sa buong Lord, sa imo tabangan, buksan ko na yung Bible, i-guide mo ko. First word na mabasa ko, amo na ang niyambal, amo na ang kinahambal mo sa ako. Amen. Before tamagin, aring story. Nagmula kayo sa asawa ko. Mga 1 week, hindi naging kaya magbalik sa balay. Hindi naman sa gusto magbalik ito. Doon wala naging bilang pag-asa. Nagabot sa point ka muna. Amo na, okay mga muyo. Kaya kung isa pride, walta mo. Kita nila. Kita na naglayas, kita pang prideful. Nga muna. Hindi lagi ka magbalik. Tapos for some reason, may speak sa heart ko. Gusto taka-istorya mo. Kung arat tabalasa mo ng sitwasyon, kag sala at ang ginawbra, doon hindi tamang bukas Bible, hindi ka balot ang istorya mo sa mo. Doon eh. Doon hindi ta gusto mga muyo, kay ka mga muyo, nakabalot tayo, hindi kita din sa Ginoo. Galikaw ta. Kung silingon, hindi tsakto ang iyong mga posisyon. Sa time na to, may nag-speak. Istorya ang takabok siya. Gapray ko mo.
Pero ito hindi kaya gusto, yan nga mayabal sa akin, gusto kong pray lang. Kung siya prayer, kinabrat ako ni Palang Tuwasa. Nga tanan ng problema, ibumbo mo, tapos wala na yun. Lakat ka na tayo, tapos na. Pero hindi ka gusto magbago. Mag-pray ka lang. Isang time na to, nag-book-in-booksan kong Bible. Pagbukas ko sa Bible, nagdala niya ako sa Old Testament. Pagdala niya sa akin sa Old Testament, dito sa may area nga, I think sa it's about Chagira, nga isang time ni David, nga nagambal siya, balik ka sa inyong makampo. Pagbasa ko to, alam sa uli kasi balay nyo. Kung muna ginabasa Ginoo, balik ka sa inyong kampo. Kung natong nakita ko, gigaward kasi higa mo, balik ka sa inyong kampo. Ang bago pa na, lain ni Garo ko, kampo ko itong balay. Lainay ni Garo. Hindi mga ako ko na. Pero sa muli, hiyag ako na niya. Nambal sa Ginoo sa balik. Di after sinabi sa confession ko na, hindi pwede ka mabalik ka lang tayo. Kinanglan mo mag-istorya, kinanglan mo pa yung sa lang ang ginobra mo, dama. Kung may ginadili si Lord sa ato kabuhay, kaya gini-istorya niya sa ato, hindi sa not. Kung gini-istorya ka sa Ginoo, may kayuhon sa inyong relasyon, sa inyong self, sa sitwasyon, ikaw na mismo ang sakripisyo, hindi iba ng tao. Amen. Ang pamangkot, are you willing mag-sacrifice sa gusto mong direksyon sa kabuhay mo? Mabalik taliwat before tayo matapos. 1 Peter chapter 3 verse 1 to 7. We'll remind ourselves sa tanan na nila ginistoryahan. Amo ni isang framework sa isang karelasyon sa mag-asawa. Outside sini, wala na rin. Outside sini, lain na ng istorya. Outside sini, pwede mo ni sa maobra. Pwede ka kabasa sa Google pwede ka kabasa sa mga self-help books, paano mag-manage ang relationship. Pwede na sa nimo obrahon. Pero it's not a guaranteed word. Ari, up until today, ma-work niya siya. Kaya mo siyang puno sa Ginoo. Amen. Liwat, para sa mga asawa, damo din para sa inyo. 1 to 7, isa 1 to 6 inyo. Sita na, take note ko mga asawa. Mga na bata, isa lang di ato na, isa na lang gid, brown na ning, isa na lang gid, hindi na pa mo brown isa. Masahon taliwat. Karon ka mo nga mga asawa, dapat magpasakop ka mo sa inyong mga bana. Pasakop gid. Bis ka nga bana mo dungol sa lawayon, pasakop gyapon. Agod nga po ng inyong mga bana wala nagatuo sa pulong sang Dios. Madala ninyo sila sa Ginoo. Pagi sa inyo maayo nga pamatasan. Bisan hindi na kamo magambal. Ang key is ang maayo nga pamatasan. Hindi nyo kinanglan magambal. Most of the time, gambal kita. Ang maayo nga pamatasan, kinapaulihin ta. So kung pinubagong tao na ang maayo pamatasan, ulihin ang gambal. Kaya makita nila nga nagatahod ka mo sa Diyos, kagagin nyo nga pamatasan, hindi sa lawayon. Kung gusto nyo nga mangin matahong, hindi ninyo pagpasulabihon ang pagkupyor sa inyong nga buhok, nga ginabutangan sa malahalon ng mga alahas, o kung pagsuksok sa malahalon nga bayo. Kundi, patahong mo ninyo ang sasulod sa inyong kabulingon, ang maayo nga pamatasan, nga wala gid ni kaliwat. Pamatasan, nga wala ni kaliwat. Ang mga babae, fragile, tasig ni magliwat ilang pamatasan. So kung makaon sila sa Jollibee, pag abot ito sa chicken dinasal naman sila. Magmalulo ka mo, kag mabuot. Kung mag-akig ka mo sa bana nyo, please, malulo. Kaya ang pagtaas sa tingog, pag-akig sa todo nga, hindi na siya makakayo sa inyong relasyon. Malala na. Amo ini ang malahalon ng panulong sa Diyos. Kung amo ini ang ginahimo sa una, sa tumulo ng mga babae na nagasalig sila sa Diyos, nagpatahom sila bagay sa ilang pagpasakop sa ilabana. Ang pagpasakop sa bana, hindi ang pagpatahom sa sagap. Amen. Amen.
Nangamba ko sa akong asawa, di mo nag-shine ka sa bumaw. Kaya ko sakop, kasi kaya sakop. Pero pag wala ito sa kogtaw, tuod na, wala akong joke, tuod na. Ang mga asawa, tandaan na the moment ni magpasakop kung sa banan, there's something inside na nag-change. There's something inside na nag-change sa pananawan sa banan. Testingin niyo pala. Testingin niyo. Hindi niya magamba ng Bible niya kung hindi tuon. Sa mga bana, mga chapter sa 7, nariyan mga bana, isa lang ni kami iloga, hindi natin mapalpak ka, isa lang ni. Isa na lang din. 1 to 7, aratan na sa mga babae. Isa lang ang atong din, tandaan nyo niya. Kamu man ng mga bana, dapat trataron ninyo ang inyong mga asawa. Suno sa inyo na hibaluan nga nagkakabagay bilang Kristohanon. Paano maging mayo nga bana? Paano maging mayo nga bana? Basa Bible, arala. Hindi nyo na kapag pagudlay, ako pag hindi pa basahan, mo basahan yan sa Bible. Damo na ginatundo ang Bible, paano maging mayo nga bana? Ngayon kapagudlay, maging mayo nga bana. Kasi wala ka pa sa Bible. Arada sa Bible. Isa lang yung Diablo nga, isa lang yan sa ato na. Kaya kagudlay siguro sa ato magtuman. Takuran ninyo sila bilang mga babae nga mas maluya sa aton. Tiginatagman sila sa Diyos. Di ko emosyonal sa hindi sa pagkakiki, kaya hindi ko luya sa mo. Hindi sa mga kaya kung tama nag-emosyonal sa normal na kayo mga babae. Luyahon, di man sila. Ang wala pa kayo kung gisa, kita pa ako daw mas emosyonal. Kita pa yung maluyahon, hindi ang babae. Lalaki, kita dapat ang strong. Ang emotion dapat natin is stable. Hindi maglayas. Ginambal ko sa akin kamalingon, hindi maglayas na yun. Ang mga lalaki nga nagalayas na yun, unstable na. Tawad na. Unstable. Ang mga nga nagalayas, kaya hindi gusto i-deal ang sitwasyon. Ang nanami ako gitiyan sa isa kapag sa English version. Ako gini gusto ko gid nga i-highlight sa tanan. In the same way, you husbands must give honor to your wives. Treat your wife with understanding as you live together. She may be weaker than you are, but she is your equal partner in God. Asawa, bana, you are equal sa mata sa Ginoo. Maybe ang bana may authority, at the end of the day, equal ka mga duwa. Maybe ang asawa, weak emotionally, pero equal ka mga duwa. Ang desisyon sa inyo sa sulod ng balay, hindi lang ang bana, kag hindi lang ang asawa, kamo na kaniwa. Before ito mag-end, namuling ibigin ko sa inyo. Sa subong, wala ko kabalo kung anong mga sitwasyon nyo, anong ginagyan nyo, anong mga struggle sa balay nyo. Kung kamo mga bana, wala din yung asawa, we will stand for them in prayer. Karon, kung kamo mga asawa, wala din yung bana, we will stand in prayer sige. Kag kamo nga mga mag-asawa nga rin sa buong. Gumunta na yung program namin. Before the mag-pray, tagaanta tayo. Mga 10 minutes, bana, kung ikaw di wala ka sa asawa, may nakita ka sa self mo ang kinahanglan ng bagoon, may nakita ka sa asawa mo ang kinahanglan ng bagoon, stand for them. Tindugi sila sa mga mo. I-surrender tanay atong sa Ginoo. Hindi tanay pag isuluhon ang prayer tang aton lang. Kalipatang tanay ang aton sa unahon pa sila. Tindugan tang asawa ta sa mga muyo. Mga asawa nga hindi wala din iba na. Maybe ang iban sa inyo, duway ko na mga muyo ba na kung bukod sa akon. Tindugan ta sila subong sa mga muyo.
Sa mga mag-asawa, kari dito mo. This is the best time nga masettle yung ang dapat may settle. Ang mga dugay na nga ginatago nila. For sure may mga aral na. Ari ta subong sa neutral ground. Mga bana, dyan sa ano na eh. Ari ta sa neutral ground. Wala kang sa balay niyo. This is the best time for you to open up. Kabalo ka sa una, ako ni bala, kasakitan niyo. Kabalo ka sa una, ini, nandugay ko na wala ng hambal sa imo, pero subong hambal ko sa imo, na gusto ko mag-change ang atong relationship na duwa. Gusto ko makayo ang atong pangabuhi. Gusto ko magkanto sa next level sa relationship na duwa. Nga every time may discussion ta, may peace. Wala na tayo kaaway. Kaya ko na iambal sa imo. Ang nabatsyag ko, magkabugatan ko, kay kabalo ko, nagrasya ko. Kaya ko na mahambal sa imo ang mga bagay na hindi ihambal sa una, kay kabalo ko patawaran mo. Sa mga mag-asawa nga rin sa mga. Tagaan tang isa chance. Tagaan tang isa chance. 10 to 15 minutes. Istorya ka mga diba? Let the Holy Spirit lead each and every one. Kung ano gusto ko yan ba. Ako na yung chance. Hindi na yung pagpalampas ha. Di ba kasi maglampas na maaway na naman kamo magpulay mo sa balay nyo. Tapos ang mga inadlaw, pag ako magkilamo naman kamo. Tama na. Tama na na magpagapos sa gawon sa kaaway. Subong pupunta gawon sa kaaway sa ating pangbuhay. Subong kayo, ang giguba sa kaaway na dugay na naguba. Today, i-claim ta ang dominion sa atong relationship. Today, i-claim ko nga bana ko ang akong authority sa bana. I will reclaim it. Today, akong asawa, i-reclaim ko ang akong authority. Kung sa una palahambal ko, sa una palakig ko, subong mapinatawagan ako. Subong mapinakuson ako. Hindi tayo magulaton. Ang isa na naman katake sa yaman sa atin. Sa sunod ka-adlaw, sa dasang simana. Kapoy. Kapoy na. Nagabot sa point sa life kung natin kapoy na. Sige. Gatang mo tayo magkamay. Tapos mga muyo na. Bana, intercede ka mo sa asawa nyo. Asawa, intercede ka mo sa inyong mga bana. Mag-asawa, ako na yung time. Gaya na tayo ng isa kang istorya. And then after sa inyong mga muyo na. Jesus, be a savior. Jesus, be the center of it all. From the beginning to the end, it will always be. It's always been you, Jesus. Jesus, be at the center of it all. Jesus at the center of it all. From the beginning to the end, it will always be. It's always been you, Jesus. Mga bata, istoryahan nyo ng asawa nyo. Hindi na kamo dapat magpapito kayo. Kamo na rin tayo, mga asawa. Istoryahan nyo para nyo. Isettle nyo na na. Jesus.
beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus is the center of our world. Jesus is the center of our world. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus be the center, it's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center, it's all about you. Yes, it's all about you. To the heavens, Jesus be the center, it's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center, it's all about you. Yes, it's all about you. Yeah. Let's stand up and worship the Lord for a while, and then let's have a closing prayer. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. And all the saints and angels, they bow before your throne. And all the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing. And all the saints and angels, they bow before your throne.
and all the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing, You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Sing day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Lord, salamat sa sininaday nga ginhatag mo sa amon. Amen. Lord, today I pray Yes. sa tanan nga batang aridi. Amen. Lord, i-renew ang amon heart. Amen. Ginoo, tanduga kami liwa. Amen. I-restore ang pagpalangga sa amon. Amen. Lord, gamita kami liwa nga maging channel mo para sa amon nga asawa nga makita sa amon ng mga asawa nga palangga mo sila bagi sa amon. Lord, mga oppression, tanan ng mga fears, tanan ng mga distract sa amon, nga mapakita namon sa amon asawa, nga palangga namon sila. Lord, kaksa today. I pray whatever nga nag-oppress sa amon, nga nagagapo sa amon, kaksa ng Ginoo. I-restore ang amon nga heart. I-restore ang amon na identity. I-restore ang amon dominion Yes. para ma-practice namon ang pagpalangga sa amon nga asawa. Pareho sa pagpalangga mo sa amon. Amen. Lord, nag-pray ko sa mga asawa, subong nga adlaw. Lord, tagaay sila sa heart nga nagapatawad. Tagaay sila sa heart nga nagapasensya. Lord, kaksa tanan ng pain nga ginagyan nila. Kaksa tanan ng mga distraction sa kaaway sa ila, Lord. I-restore ang identity sa mga asawa sa buong Ginoo. I-remind sila that they are capable to love, to forgive, and to give compassion sa ilang mga tao. I-restore ang ila identity, Ginoo. Tagaay sila sa heart yung mag-submit kaya magpasakop sa ilang mga tao. Amen. Lord, sa mga mag-asawang R&D, whatever na ginagyan nila sa buong, Lord, ipakita sa ila, iaara ka sa tunga sa ila na sitwasyon. I-remind sila, Lord, isang time na kasal mo sila. I-remind sila, Lord, isang time na naghatag sila sa ilang abaw sa isa't isa. I-remind sila nga one sa ilang nakabuhi, nagpalangga sila sa tudo-tudo sa isa't isa. I-restore, Lord, ang pagpalangga sa sulod sa ilang panimalay. Gamita sila na maging channel sa pagpalangga sa ilang mga kabataan. Salamat, Lord, sa tingad lang. Kinabalik naman, Lord, sa imo, tanan, nakadayaman. You are worthy of it all, Ginoo. We surrender everything. In Jesus' name we pray. Amen.